Magandang morning sa inyo, San Antonio Elementary School. Tayo po ngayon nasa week 2 ng ating homeroom guidance patalastas at ako po ang inyong punong guro, Ginang Nancy Annie B. De La Paz, na makakasama niyong muli upang kumustahin ko ang inyong mga homeroom guidance activities. At sa linggong ito ng ating week 2, nais ko pong magbahaging muli ng isang maikling information sa inyo. At alam ko na may matututunan tayo, lalong-lalo na may kinalaman ito para sa ating mga bata. Ito ay may kinalaman sa cybersecurity. Lahat tayo ay gumagamit na ng internet, gumagamit ng gadget, at maging mga bata ay may access na dito. Ngunit, are we sure that we are all safe? Lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral. Kaya, ninais ko para sa aking week 2 na ito ang aking maging topic sa inyo. These internet safety rules for parents, teachers, and students will help them avoid the dangers of the internet and protect our children online. There are many risks to our children using the internet. Your kids may unknowingly click on malicious adware, adult sites, Bitcoin mining sites, leading to a security threat. The internet appears to be rather a source of entertainment for them or a playground or to play games for our children and to learn new things. But we must be cautious that it is also a source of danger. And for this week, we're going to have a short exercise on that so that this will prepare us for the whole year. That what we're going to practice today is what we're going to remember doing every time we go online. And I know a lot of our children are doing this and accessing the internet. Ngayon, iniinyayahan ko ang ating mga eskwela na kumuha ng papel at lapis para sa isang short check. Lalagyan nyo lang ng yes o kaya I know. Okay, madali lang, hindi ba? So, ang mga bata mula kinder hanggang grade 6 ay pwedeng sumali sa aking maikling short check-up. Okay, eto na. Una, okay, number 1. Kayo ba ay sumasang-ayon na maaaring makipagkaibigan kahit hindi natin nakikita ang mga taong ito sa social media? Kayo ba ay sumasang-ayon na makipagkaibigan kahit hindi nyo nakikita ang mga taong nakikilala ninyo sa social media? Yes or no? Okay, number 2. Maaari bang mag-post ang mga kabataang katulad ninyo ng mga photos at video kagaya ng napapanood sa TikTok? Maaari bang mag-post ng mga photos at video ang mga kabataang katulad ninyo kagaya ng nakikita sa mga TikTok, Instagram at Facebook? Yes or no? Number 3. Maaari bang magbigay ng komento ang mga kabataang katulad ninyo sa mga different discussion site katulad ng webpage o di kaya ay sa Instagram or other social media? Maaari ba kayo magbigay ng inyong mga komento sa mga discussion platforms na mapapanood natin o makikita natin, kagaya ng nasa Instagram, Facebook at iba pang mga web page? Number 4. Maaari ba kayo makipaglaro sa mga hindi nyo nakikilalang mga kalaro online? Maaari ba kayo makipaglaro sa mga hindi nyo nakikilalang kalaro online? Number 5. Pwede na ba mag-online shopping ang mga batang katulad ninyo? Kagaya sa Shopee, Lazada at sa mga Grab Food? Pwede na bang mag-online shopping ang mga batang katulad ninyo? Kagaya ng sa Shopee, Lazada at Grab Food? Number 6. Gamitin ang gadget at online sa pambubuli. Gamitin ang gadget at online sa pambubuli. At number 7, paniwalaan ang lahat ng napapanood at nababasa sa social media at sa online. Paniwalaan ang lahat ng nababasa at napapanood sa online at social media. Ayan. So, 1 to 7 lang ang tanong ko sa inyo. At ito ang pag-uusapan sa klase nyo ngayon. At alalahanin natin na nasa paalala sa atin, nakapaloob sa RA 10175 o ang Cyber Law in the Philippines na pinirmahan noong 2012 pa. That, ang nakalagay dito ay,
The state recognizes the role of information and communication industries as content production and telecommunication, and therefore providing for prevention, investigations, suppression, and the imposition of penalties, therefore for other purposes. Ayan. So pasok na pasok tayo na protektado ang lahat, no, sa cyber law na tinatawag nating RA 10175. Ayan. So sana pag-usapan sa mga klase ninyo ito. Okay, ilang tips upang mapangalagaan natin ang ating cybersecurity ng ating mga mag-aaral. Una, huwag makipagkita o tinatawag nating makipag-meet, no, sa ating mga nakikilala online. Kailangan na kayo ay magpaalam sa inyong mga magulang sa mga bagay na ito. Number 2, privacy. Huwag ninyong sabihin ang inyong mga personal information kagaya ng buong pangalan, birthday, address, PIN or password, okay, sa inyong mga nakikilala online. Okay. Number 3, talk. You need to talk everything about it, your activity you're going to sa inyong mga magulang. Sabihin sa kanila ano yung mga activities ninyo, ano yung mga dina-downloads ninyo, ano yung mga laro ninyo, at sino mga nakakasama nyo online. Okay? Number 4, remember na hindi lahat ng site ay pwedeng pasukin o i-access ng ating mga mag-aaral o ng mga minors. Kapag ito ay may requirement na ng age, therefore, ang ibig sabihin nun ay hindi para sa mga bata. Huwag na nating pilitin pa. Okay, pang-5, reputation. Always remember that to protect your reputation, you don't just post anything, your photos, your videos online, that later on you would regret. And then of course, what you want to share now, no, you also would want to share to others. You have to remember that it should be decent and friendly, no. Always remember that you should not regret anything that you're going to post today. You're going to regret later on. Okay, next, of course, bullying, no? Pag may nakikita na kayo na may nangyayaring bullying o kayo mismo ay biktima ng bullying o baka kayo na ang nambubully, no? You have to stop it, no? Tell authorities about it. So magsumbong sa magulang, magsabi sa mga guro, sa guidance teacher para matigil na ang pambubully. At alam niyo mga bata, ang bullying nangyayari hindi lang sa personal na paraan. Ang bullying ay pwede ring mangyari sa pamamagitan ng online. Of course, wag nating kalimutan good manners. So, kagaya ng pakikipag-usap sa face-to-face, ganun din dapat, no, ang paraan ng pakikipag-usap online. No, maging magalang, no, be respectful, no, sa ating mga nakakausap online. At syempre, don't forget, no, to unplug. You have to have a balance, no, na nag-online ka nga, pero syempre dapat meron ka ring mga physical activities katulad ng paglalaro sa labas, no? You enjoy the environment, you still enjoy nature, naglalakad, naglalaro, nakikipag-usap ng personal sa iyong mga kalaro at kaibigan at sa inyong mga magulang. Hindi palaging gadget ang kaharap. So sabi nga, get outdoors, move, play, and interact face-to-face. Yan po ang ating mga paalala sa ating mga mag-aaral at sa mga kasama nila dito sa ating homeroom guidance class. So itong aking week 2, ang inyong punong guro na nagpapasalamat na tayong lahat ay nasa mabuting kalusugan at kalagayan. At alalahanin po natin ang aking paalala, sa San Antonio ay disiplinado, sa edukasyon may pagbabago. Marami pong salamat.